Oklahoma took advantage of reaching the finals. Kasi, di ba, underdog sila. Kumbaga, from nowhere, biglang sumulpot sila from conference champion hanggang semifinals. At ito, ang ganda ng laban. Umabot sa Game 7. Yes. And then, taking advantage na nandoon na sila sa kanilang tahanan. So, I think that's a very big factor in their winning the championship. Yes. Kasi, kumbaga, sa mundo, sa kanilang buong gym, ang Coliseum. So, that inspires them and that pushes them talaga to go to the limits and claim the crown. And they made history. They made history in the NBA. Yes. Sir Edel, in the first quarter, na maganda po pinapakita po itong si Tyrese Haliburton. Pero nung nagkaroon po siya ng leg injury with 9 points sa back-to-back 3-point shot na kanyang ginawa, ay talagang hindi na po siya nakabalik para po dito sa game number 7. Malaking factor po ba iyon na low moral po ba ito pong Pacers kung kaya't ganito po nangyari with their teammate? Yes, that's practically a big factor sa Pacers, yung pagkawala ni Haliburton. Alam naman natin, he's the leading scorer and leading his team. Pagkatapos biglang wala siya, I think that contributed to their downfall also. Kasi malaking bagay yung kanyang presence. Kasi hindi lang naman siya sumushoot, yung kanyang presence gives confidence sa kanyang mga kasama, sa kanyang kupunan. Kaya nung nawala siya, medyo bumaba yung moral ng kanyang mga kasamahan. And OKC naman took advantage of the absence of Haliburton. Alam naman nila na Pacers, it's Haliburton's team. Yes. While OKC, it's SGA's team. So naging imbalance yung labanan na. Kaya yun nga, naghahabol sila until such time na talagang wala na. Pabor talaga sa OKC yung Game 7. Oo. Sir Edel, binabanggit ng karamihan na ito ay yamadong-yamado ang Thunder at sabi nga kanina, underdog po ang Pacers, pero sabi nga nila baka Game 5 tapos na ang seri natin pero umabot po ng Game 7. So, siguro do you think without, kung di po ba, andyan po ba si Tyrese Haliburton, iba po ang naging kaganapan ngayon or resulta? Yes, kung hindi na-injured si Haliburton, it should have been a different situation. Alam naman natin, ang Pacers is more experienced than the OKC, di ba? And then ang ganda naman ng nilalaro nila. Yung 1-2 punch ng Pacers, yes. Si Haliburton, si Pascal Siakam, di ba? Nung na-injured si Haliburton, medyo tumamlay yung kanilang opensa. Yun naman yung sinamantala ng OKC. Kaya nga fully charged ang OKC, fully encouraged, and yung presence ng kanilang home crowd, napakalaking bagay. Alright. And Sir Edel, makakasama din natin ating co-partner, ang ating kasama dito na si Bombo Justin sa kanyang karagdagang katanungan. Bombo Justin. Yes, Sir Edel, magandang tanghali po mula dito po sa Pilipinas, no? At syempre, Sir Edel, bukod po sa taking advantage na sinasabi niyo po na dahil wala po itong Indiana Pacers star, ano pa po yung tingin dati dahil nung last game, nung Game 6, Sir, no? Tambakan po yung naging laro dyan. Ano po yung ginawa na napansin natin? Ano po yung nakita nating adjustment ni Coach Mark para po sa playing style ng Oklahoma City Thunder ngayong Game 7?
Yeah, I think doon sa game 6 medyo hindi maganda yung performance ng OKC. Uh, Yes, sir. Okay. At nawala po tayo no, sa linya kay Sir Edel Abalos. Ngayon po ay nasa shuttle sa may Amerika. Na shuttle supersonic dati po ang pangalan po no. Diyan mismo sa no itong nilpat. Okay, okay na. Sir Edel, Go ahead po. Last game 6, ang bench scoring ng tanda ng Pacers kumana, di ba? Yun yung hindi namalayan ng Thunders dahil yung galing sa bench ang kumana ng puntos. Malaking bagay yun. Ibig sabihin, mayroon silang surprise player na kumana. And then, home court din ng Pacers. So, that is also a factor. And then, maganda pa yung lalaro ni Haliburton. Ito nga, deciding game, natamalas naman at naka-injure si Haliburton. Kaya, yung Thunders took advantage of his absence. Kaya, yun ang big difference ng laro na yung Game 7. alright. And Sir Edel, siguro dalawang katanungan ko na naman po bago kita pakawalan kung nabisity po kayo. Sir, sino pong bibigay po nyo ngayon na Finals MVP? Makakakuha ng Russell MVP ngayon? Palagay ko, pa rin, si SGA pa rin. Kasi all around yung kanyang performance. Kaya I think it's again SGA. And again, he rewrite NBA history with their Yes. And Sir Del, no, this iyang natin ngayon dahil sila po ang 2025 NBA champion, they can defend. Ito naman pong madepensahan at magkaroon ng back-to-back championship sa mga young bowler po natin dahil sa kasaysayan ay kailan pa po, parang 1970s pa po nagkaroon po ng mga young team nakakuha po ng NBA championship, sir. Yes, I think they can sustain that kasi it's a young team. Yung composition ng team nila is almost more than half yung bata pa, 20 plus lang mga age ng mga player nila. So I think with the way they are playing and the way they are contributing to their team's effort, I think they can sustain and go for a back-to-back championship next year. Ito na po, Sir Del, binabanggit nyo kanina with the finals sa MVP with Shai Gilgeous-Alexander, siya na ang season MVP at siya na ang tinangal na Western Conference sa MVP na binanggit ko ninyo, ito isang making history para sa 26 years old na si SGA. Yes. Yan, talagang he deserved because he carried his team all the way to the championship game. Siya naman talaga yung puso ng kanyang tukunan. So he deserved. And that makes another exciting feature of the NBA kasi yung mga well-known players names sa NBA ay nawala sa picture. Pagkatapos ito, si SGA biglang sumulputin. Galing pa Noel ang sumigat at talagang siya yung big factor why OKC sustained their run from the eliminations, conference finals, and then semifinals, and then ito, championship. Alisin mo si SGA, I think OKC cannot reach even the conference finals. Alright, and with that po Sir Edel, maraming salamat po sa inyo pong oras. Baka meron po kayong nice na batiin po yung ating mga kababayan po dito sa Dagupan City. Namimiss na po kayo ng ating mga, lalo po yung mga malalaro po ninyo. At talagang kayo po ay isa rin po sa mga basketball enthusiasts po. At nanguna po dito, hindi lang po sa palaro po natin, hindi lang sa region man po sa palaro po natin. At kayo po ay nasa FIBA, Sir Edel. Okay, maraming salamat, Burami at Justin sa pagkakataon. Akala ko na hindi na ako makaka-hook dyan sa inyo dahil medyo nagbakasyon tayo dito sa Trump territory. At ayan, masubaybayan pa naman natin yung NBA. At alam ko, ang maraming Pilipino na kababayan natin, kasudladan natin ang tumutok sa Game 7 ngayon. So, mabuhay ang mga malarong Pilipino at yung ating mga referees sa
Samang Basketball ng Pilipinas, Yes. DENRA, Defense Basketball Referees Association, sa ating mga coaches, ay palapalay ko, nakatutok doon sila lahat sa NBA Finals. At napakaraming aral ang mapupulot sa nangyaring series ng NBA. So sa inyo lahat, magandang hapon at mabuhay ang ating basketball sports at mabuhay ang ating mga basketballista. Maraming salamat, Bongo Radio Damupan. At maraming salamat Sir Edel Abalos. Ang ating naman po, ang ating Bongo International News Correspondent directamente dyan sa Amerika.